Hi mga bata, and welcome po sa ating panibagong video discussions sa science sa araw na ito. Ako nga po pala si Kuya Jeff o si Sir Jeff at ako ang di-discuss sa inyo patungkol po sa ating panibagong lesson sa araw na ito na may pamagat na weather and weather instruments. Ano bang ibig sabihin po ng weather? At anong ibig sabihin ng weather instruments? Ano-ano ang mga kagamitan nito at paano ito ginagamit? Atin po yang tutuklasin mamaya-maya. So kung kayo bago pa lamang sa channel na ito, inyo pong i-click ang subscribe button. Ganun din po ang atin pong bell button. Sa ganun ma-inform kayo sa mga susunod pa nating video discussions na gagawin. At huwag nyo po itong i-skip nang sa ganun ay matututo po kayo at madali nyo pong masasagutan ang inyo pong module sa science sa araw na ito. So bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay pansamantalang yumuko at tayo po ay magpe-pray. Let's pray. Our precious Heavenly Father, in this day, we are asking your heavenly wisdom and guidance to be bestowed in each one of us that may be able to understand our lessons in science. Help us, Lord, and forgive us for all the sins that we committed against each other. This is all we ask in the loving name of Jesus, we pray. Amen. Okay, so atin po ngayong pag-usapan ang weather. Okay? Ano bang ibig sabihin ng weather? Pag sinabi po nating weather, ito po ay state o status o estado ng atin pong mga kaulapan sa loob po ng isang maikling panahon. Ano po? It is the state of the atmosphere at a given time and place with regard to temperature, air pressure, humidity, ang wind, cloudiness, and precipitation. The term weather is restricted to condition over short periods of time. Conditions over long periods are referred to as climate. So, sa atin pong lesson ngayon, atin pong matututunan kung ano ang weather at anong panagkaiba nito sa climate. Pag sinabi nating weather, ito po ay kalagayan po nating pang-atmosfera o hindi po kaya ay kalagayan ng atin pong kaulapan sa ating kapaligiran sa loob ng maikling panahon. At kapag ang isang kalagayan sa ating atmosfera naman ay tumagal, ang tawag po doon ay hindi na po weather, kundi climate o sa Tagalog ay klima. Kaya meron po tayong tinatawag na tag-init, tag-ulan, o hindi po kaya ay sa ibang bansa ay meron po silang spring, winter, autumn, at saka yung tinatawag ng fall. Sa atin naman ay meron lamang tayong dalawa, tag-init at taglamig. Ngunit ang kaulapan o mga pangyayari sa atin pong atmosfera sa loob po ng maikling panahon, hindi po natin pwedeng tawaging climate. Ang tawag po natin sa kanya ay weather. Kaya meron po tayong tinatawag na kapag meron po bagyo, meron tayong tinatawag na weather disturbance. Kasi ito po yung nangyayari sa loob lamang ng maikling panahon. Kaya tinatawag po siyang weather disturbance. Meron pong mga term na ginagamit po sa science. Ito po yung tinatawag nilang meteorology o yung pag-aaral po sa panahon. Ano po? Sa ating kaulapan. At yung tinatawag naman nating climatology na kung atin po yung pagtutuon ng pansin, ito naman po ay pag-aaral po sa klima. Magkaiba po ang kanilang gawain. Ang meteorology ay sa panahon ng pag may bagyo. Ang climatology naman ay pinag-aaralan po ay ang klima. Ngayon, kabilang sa kanilang pinag-aaralan yung tinatawag po nating temperature. Ang temperature po ay isa pong uri ng panukat na kung saan ay nasusukat po ang init ng hangin o hindi po kaya ang lamig nito. Meron din po tayong tinatawag na thermometer, di ba sa atin? Meron tayong thermometer na kung saan sinusukat kung gaano tayo kainit o kalamig. At ang ginagamit doong panukat ay yung tinatawag nating temperature. Ngayon, ito ay sikat sa atin na palagi nating nakikita sa atin pong TV o hindi kayo sa balita, lalo na sa panahon ng bagyo, yung tinatawag nating PAG-ASA or Philippine Atmospheric, Geophysical
and Astronomical Services Administration. Ang kanilang trabaho ay upang protektahan po tayo, ay balita sa atin kung may mga paparating na mga bagyo o sama ng panahon. Ito po yung ating pong Philippine National Institution na nakadedicate po para bigyan tayo ng impormasyon para po doon sa mga pagbaha o hindi po kaya ay sa mga typhoon warnings or signals sa atin pong lugar. Ano po? Kaya sila po ang nagbibigay sa atin ng maliwanag na impormasyon kung tayo ba ay magbabiyahe o manatili sa ating bahay. Ngayon, ano ba ang mga weather instruments o mga kagamitan sa pagsukat ng panahon? Isa po sa mga kagamitan nito ay tinatawag nating thermometer, yung kagaya na sinabi ko po sa inyo kanina, na ang sinusukat po ng thermometer ay yung init o lamig ng hangin, o hindi po kaya ng katawan, kagaya sa ating nilalagay ano po pag nagkakasakit tayo. So meron din pong thermometer na ginagamit po sa pagsukat po ng hangin kung ito ba ay mainit o malamig. At ang ginagamitan po nito, meron po ito, yung nasa ilalim po niya na parang kulay pula, ito po yung tinatawag nating alcohol o hindi kaya mercury na pinaghalo. At kapag ang hangin sa tube na kagaya na yung nakikita sa larawan ay tumaas or mag-expand, ay ang ibig sabihin po nito, ito po ay mainit. At yung tinatawag nating scale, yung mga may number na 30, 40, 20, ay ito po yung magpapakita sa atin kung gaano kalamig o kainit ang isang hangin o isang bagay. Ang pangalawa naman po ay tinatawag nating barometer. Pag sinabi nating barometer, ito po ang sumusukat po kung gaano kalakas ang puwersa ng hangin. Kaya tinawag po siyang barometer. Measures air pressure. The more po na nataas yung ating nakikita po dyan na parang kamay ng relo, the more po ang atin pong kalagayan o kondisyon sa ating himpapawid ay sunny o hindi kaya dry season. Pag sinabi po natin, pag tumaas po yung kamay na orasan sa barometer, ang ibig pong sabihin ay sunny day o hindi po kaya ay tagtuyot or dry condition. Kapag ito naman po ay bumaba, ibig sabihin ay malakas po ang posibilidad na umulan. O hindi po kaya ay magkaroon po ng sama ng panahon o stormy condition. Next naman po ay yung tinatawag nating anemometer. Ang anemometer naman po ang sumusukat sa bilis ng hangin. Kaya kung yung mapapansin, itong nakalagay sa ating instrument, ito ay mabilis na naikot kapag ang hangin po ay malakas o mabilis. Ano po? The cups catch the wind, turning a dial attached to the instrument. The dial shows the wind speed. Tinutukoy po nito yung speed po ng wind. Kagaya din po sa ating sasakyan na meron po tayong nakalagay sa atin na sukatan na kung saan ang ating patakbo ay mabilis. Ano po? Ganon din po sa atin pong wind o sa ating tinatawag na anemometer na sumusukat sa bilis ng hangin. Ang kasunod naman po ay itong tinatawag nating wind vane. Ang wind vane ay isa pong kagamitan upang malaman natin kung saan nanggagaling ang hangin at kung saang direction ito tutungo. Kaya meron po siyang nakalagay na mga letters na east, south, north, at west. Huwag niyo pong pansinin yung manok kasi yung manok po ay design lang po yan. Okay? So yan po ang magtuturo sa atin kung nasaan nagsimula at saan patungo ang pag-ihip ng hangin. Ang sunod naman po ay yung tinatawag nating hygrometer. Yung hygrometer po ay ito naman po ang sumusukat po sa singaw na pumupunta po sa ating kalangitan o sa ating kaulapan. Kung inyong mapapansin, last time diniscuss natin yung water vapor, di ba? Or yung evaporation na sa sobrang init, yung sun ay naghihigop po siya ng tubig. Kaya yung ating mga pinaglalabhang damit ay mabilis matuyo.
sapagkat sinisipsip po ng hangin yung atin pong mga katubigan sa ating paligid na hindi natin namamalayan. At dahil po diyan, dinadala po ito sa kaulapan. Kaya nagkakaroon po tayo ng process na yung precipitation o yung pag-ulan. Sa ibang bansa, nakakaranas po sila ng snow. Iba-iba po yung precipitation. Pero yung pagkuha po ng tubig mula po sa mga puno, sa mga damit na nilabhan, o sa tubig dagat, o saan mang bahagi na napagkukunan ng tubig ng init, ng singaw, yung tawag po kasi dito, yung water vapor ay singaw sa Tagalog, na kung saan ay ginagamitan po natin ito ng hygrometer upang masukat po kung gaano kalakas o hindi po kaya ang water vapor o ang singaw na nasa isang hangin. Minsan di po ba parang napakasakit ng init, parang nanunuot sa balat. Kasi kahit tayo as a human ay kinukunan din po tayo ng tinatawag nating ng tubig sa ating katawan dahil po sa araw. Kaya kapag kayo naglalaro, mga bata, nakakaranas po kayo ng pagpapawis. Epekto po yan ng ating katawan na nagre-release po ng mga poisonous na mga gas sa ating katawan, at yun po ay kino-convert into water vapor o yung tinatawag po natin na singaw. Next naman po ay rain gauge. Yung rain gauge, ito po ay ginagamit na panukat sa ulan. Kung gaano kadami yung droplets ng ulan, kung gaano katindi ang ulan sa isang lugar. It measures the amount of rain that has fallen over a specific time. Halimbawa, from 7 a.m. hanggang 10 a.m. Gaano kadami yung amount ng rain ang natanggap or nasukat ng ating rain gauge. Yun po yun. So siya po ay ginagamit upang masukat kung ilan po o gaano kadami ang ibinuhos na ulan sa atin pong lugar. Alam niyo po ba, sa mga dam may mga nakalagay din po ng mga panukat. Meron po sila na nakalagay na kung ilang meters para ma-identify po nila kung ilan po ang itinaas ng mga dam dahil sa pag-ulan. So I hope na naintindihan natin mga bata ang ating lesson sa araw na ito patungkol sa science. Kung kayo po ay may mga tanong, free po kayo na mag-comment sa ating section below, sa comment section below natin. At ako po ay willing na sumagot. At kung kayo may mga request na mga nais ninyong malaman o gusto ninyong i-discuss natin sa susunod nating video presentation, ay huwag po kayong mahiyang mag-comment. Nang sa ganun ay akin po itong mabasa at magawan po natin ng paraan at mabigyan natin ng solusyon. So kung inyong nagustuhan ang video presentation na ito, ay maaari po niyo akong tulungan sa pagpapalago ng aking channel sa pamamagitan po ng inyong subscribe. So kung inyo pong mamarapatin, i-click nyo po ang thumbs up, like, at saka yung atin pong subscribe button. Thank you very much for watching, and I hope na kayo ay may natutunan sa ating video presentation. Thank you very much, and may God bless us all.